saan may masakit. Ano po? Sir, may masakit po sa abdomen mo? Saan part po kaya, sir? So, upper left. So, saan tayo mag-start? Lower right. So, sir, masakit? Masakit? Medyo. So, nandito. So, kuha po yung ating. So, right? Kung saan yung kanyang injury. So, kuha yung bandage. So, fix lang po. Gamit tayo ng bandage. Then, pang-suksok. So, saan kayang part ni victim? So, ang banda yung pwede natin isuksok yung bandage. Yung hindi po masasaktan si victim. Okay, so dito sa may bandang itaas ng bewang. Ano po? So, insert lang tayo ng bandage. So, insert ko lang po. Pag iba na nag-DM mo. Nasabi ko sa okay, so bago nyo po ibuhol, ano? So mag-insert pa rin po tayo ng isa pa. So, lagi nyo po tatandaan kung nasaan po ang injury ni victim, na nandun din po yung nut. Ano? So sa splinting po, hindi naman na po required na naka-square na ka pa. Bakit? Kasi sa hospital po is ginugupit na nila to. Ano? Kahit ano na po tali. Yes po, kahit ano na po. So dito, sa pagtatali, kailangan doon nakatapat yung ball natin. Ano po? Kasi ito na yung palatandaan no, sa hospital. Na kapag dito nila nakita yung buhol, ibig sabihin, dito pong part na ito ang injury ni victim. Ano po? So upper, left. Sir, may higpit? May pressure pa rin siya pa. So, may pressure pa rin po pero hindi gaanong ka-pressure. Ano ba? So, tago lang natin yung mga ends para malinis pa rin po. Tingnan. So, kung sa chest naman po, ganun din. Ano, uunahin nyo lang din po yung pag-insert ng bandage. Then, slide lang pataas. Sir, may quit po. Kahit may quit, sir, wala ka pati magagawa. Joke lang. Okay, so ganyan lang po kasimple yung soft splint. Ano po, may tanong sa soft splint? Wala naman, basic na to. Anak. So next po natin is maglalagay tayo ngayon ng rigid splint. Ano? So this time po, bibigyan ko po si victim ng injury niya. So kayo po muna ang gagawa. Ano po?